Hi mga ka-farm! Ang ganda ng galaw ni Miss Market kanina. Solid green candle at nag-breakout na din siya sa MA50. Check natin ang pwedeng galaw ng ating index at i-review na din natin ang plan natin sa dalawang nag-breakout kanina. Ispatan na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung tsura nya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial, playlist, and explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin itina-transfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. So, meron na namang mamaw move si Miss Market. Check natin siya. Check natin ng ating index. Guys, hindi ko siya full screen kasi hindi ko alam kung anong problema nito eh. Kaya lalabas tong mga. So, ayan. Kung ipo-full screen ko siya, meron ditong white. So, maliit na screen na lang muna tayo guys. Pagtiyagaan natin yung mga ads na lumalabas. So, tingnan natin si Miss Market. Ganda ng candle niya kanina. Solid green candle. Breakout sa MA50. Ayan, nag-breakout na din siya dito sa Darbas box na to. Kung makikita nyo ilalim ng Darbas box na yan, so, nag-breakout siya dyan. Kasi, pag meron siyang kaparehang Darbas box dito sa kaliwa, ginagamit natin siya as reference din. Pero kung hindi mo siya gagamitin na reference, ito yung isang significant na level na bin-breakout niya kanina. So, ayan. Ang significant dito kasi, gumagawa siya ng bagong higher high niya. Ito. So, meron siyang high dito. Ito na yung bagong higher high niya. And, titingnan natin kung ano magiging reaction ng price ni PSEI or ng ating index pag tumama na dito sa MA100. Pag lumabas siya dyan, above all MA na siya, medyo maganda-ganda na yun. Hintayin na lang natin mag-AOTS tong index natin. So, nag-AOTS naman siya. Kita nyo dito. Nag-AOTS siya dito. Ibig sabihin, nag-uptrend. So then, sana ganun din gawin niya. Pero ang problema dito guys, pag mas mabilis tumaas, ganun din kabilis yung pagbagsak eh. So sana hindi ganun mangyari. And di natin alam kasi si Miss Market na nakakaalam ng galaw niya. Hindi naman natin kailangan predict. Kailangan natin mag-react. So tingnan natin, baka meron siyang mga ginalaw na ganyan dati. So, ito lang yung nakita natin kapares eh. So, nag-breakout siya dito sa isang significant resistance niya. Nagtuloy-tuloy. Nag-breakout sa MA100. And dun siya sumakay. MA100. Ayun yung trail niya. MA100. And then, nag-breakout na uli dito. After niya mag-AOTS, yun, dire-diretso na. Tingnan natin kung ganyan din gagawin niya. So, nag-breakout muna siya sa mga MAs. Nag-ayos yung MAs niya into AOTS. And, ayun. Markup stage siya dito. Dito, markup stage din naman to. Pero tingnan natin kung ganyan yung gagalaw ni Miss Market. Pero sana, ang ginawa niya lang muna, nag-consolidate muna siya dito. Between ditong dalawang MA sa MA20 tsaka MA50. Kaso, nasobrahan sa lakas. Ayan, lumampas. Pero, kaya gusto natin nagko-consolidate yung chart para malakas yung breakout niya. Madaming nakakabodega. Nangyari dito. Madaming nakakabodega. And then pagka-breakout, medyo malakas siya. Kasi pag ganito, walang chance magbodega yung mga traders. And yung psychology nila dito sa bear market na to, itong markdown stage na to, medyo parang selling pa din yung mindset nila eh. So, pero tingnan din natin
Ito yung mga haka-haka lang naman natin. Si Miss Market pa din nakakaalam ng galaw niya. Strategy natin ngayon, pwede na tayo mag full allocation. Basta't pasok doon sa ating criterias. And then may question pala dun sa ginagawa nating selection ngayon. Sasagutin natin dun sa ating questions and requests. Okay guys, yan. Tingnan natin kung anong mga pwede natin i-trade bukas at sa mga susunod na araw. And sana magtuloy-tuloy na ito si Miss Market or mag-consolidate na siya dyan. Gumawa na siya dyan ng accumulation stage niya. Check natin yung ating top 5 picks. Or yung ating breakout pala. Meron tayong dalawang breakouts kanina. GT Cap, tsaka si SCC. Check natin si SCC. SCC maliit lang yung breakout niya. Kaso nga lang, pwede kang bumili. Kasi breakout siya. Yun yung plan natin di ba? So, ang kanyang price ngayon, 13.02. Pwede na nga bumili. Kung nag-EOD ka kanina dito, okay lang yun. Maganda siya. Maliit pa lang yung tinataas niya doon sa taas ng Jarvis Box. Ito yung plan natin kay SEC. 12.98 ang ating breakout level. Bibili tayo after na mag-breakout, 13.02. Possible TP natin dito. Saan natin nakuha? Sa ilalim ng box dito. So, support ng box dyan. Yun yung ginawa natin resistance. Ang ating possible TP, 14.70. So, possible TP siya or initial TP nyo. For example, lumabas dyan yung price niya or tumama na din yung price na dyan, pwede kayo mag-sell ng konti, ng portion ng inyong allocation dun sa stock na yun. And meron tayong significant resistance dito. Titingnan natin kung ano magiging reaction ng price pagka tumama dyan. Possible gain natin, 13.21%. Cut loss natin, so maliit lang yung breakout ni SEC kanina, kaya i-retain natin itong 4% cut loss natin, 12.60. Volume niya kanina, above average. RSI niya, 62.14. Yan, si SEC. Next natin, na nag-breakout, si GT Cap. Nauna pala dapat si GT Cap. Pero okay lang yan. GT Cap. So, blue chips. Breakout level natin kay GT Cap, 570. Bibili tayo after niya mag-breakout, 570.50. Possible TP natin, ito natin nakuha. So, may box din dyan. Yung taas naman ng box ang kinuhaan natin dito. 650 possible TP. Possible gain 13.48%. Cut loss natin, mukhang maliit lang din naman yung tinaas ni GT Cap sa taas ng Jarvis Box, kaya i-retain natin tong 4% cut loss natin. 552.50. Or option nyo, pag bumalik sa box, pwede na magbenta kasi na-invalidate yung inyong theory dito na breakout siya. Breakout sa Jarvis Box si GT Cap. Okay, yan si GT Cap. Yan yung ating dalawang nag-breakout kanina. Check na natin yung ating top 5 picks para bukas. FB, Eagle, LTG, Beta, tsaka si PRMX. May 28, Friday. Check natin si FB. So, blue chip din to guys. Tingnan natin yung bid and ask niya. So, big cap siya. 431 billion. Kagandahan dito kay FB. Itong high niya dito, ilang taon na yan? So, June 2020. So, mag-1 year na siyang nagko-consolidate. Ako lang ba yung naglolo kong chart dito, guys? Pa-comment naman. So, ito yung ating magiging box. Medyo malaki. Medyo mahaba na kasi consolidation nito ni FB. Breakout level natin dito, 73.00.
Bibili tayo after niya mag-breakout. 73.05. Possible TP natin dito. So, meron siyang resistance dito sa taas. And ito, meron din dito. Itong ilalim ng mga candles dito. Pero ang kukuhain natin, dito na. So, dyan. Yan ang ating possible TP. Possible gain natin. Itong mga resistance na ginuhitan natin, maging aware lang tayo dyan kasi obserbahan natin kung ano mangyayari pag tumama yung price ni FB dyan. So, ito, 6%. Okay na din pala. 8% yung isa. And itong possible TP natin, target TP natin, 15.77% ang ating possible gain. Possible TP natin, 85. Cut loss natin kay FB, 73.05 tayo bibili. FB. Si Pizza gumagalaw din, guys. Si 80, tanggalin natin. Si Pizza, medyo ano siya eh. Konti pa din yung may interest pero binabantayan ko siya. Maganda yung consolidation niya eh. 73.05. So 4% cut loss natin, 70.80. 4% cut loss. Yung 4% cut loss, yan yung maximum na loss na ina-allow natin sa isang trade. $70.80. Volume kanina ni FB above average. So medyo ilang araw na ding above average yung volume niya. RSI niya nasa 72. So ito guys, pwede kayo mag full allocation dito pag nag-breakout si FB kasi pasok siya sa ating criterias. RSI is above 70, breakout sa Darvas box, and may volume. Okay guys, yan si FB. Next natin, si Eagle. Yung sinabi ko kanina, si Pizza. Check natin si Pizza guys ha. So, FYIO stocks. Pizza. Ito, gusto ko si Pizza kasi mahaba na din yung kinokonsol niya. So, from January 2021, so ilang buwan na to? Nasa, ano siya, 5 months na. Yung isa naman, si FB, 1 year. So, ito yung mga gusto natin. Mahaba yung consolidation. Si FB, tas ito, yung susunod natin, si Eagle. Si Eagle, ganoon din siya. Maganda din consolidation niya. Kaso nga lang, ang problema dito kay Eagle, konti lang yung may interest pa. So, 115 lang yung trades niya. Pero, bantay-bantayan na din natin. Tingnan natin kung tapos na din yung dividend niya. Hindi na natin alalahanin yan. Kanina nag-breakout na siya. Kaso nga lang, bumalik. Ito yung box natin kay Eagle. Breakout level natin dito, 12.50. Bibili tayo after niya mag-breakout. 12.52.
And sa pang maganda kay Eagle, sabay yung breakout nung box tsaka MA100. Makikita nyo dyan, ito yung MA100 nya, itong kulay pink. So magsasabay yan. And strike din yan guys. Ibig sabihin, start na siya mag-uptrend. Mag-aayos na lang yung kanyang MAs. Ating possible TP kay Eagle. Check natin tong taas na to. Resistance siya dito and may mga support siya dito. Itong ilalim ng candle nito. Possible gain natin kay Eagle. 11.37%. Possible TP 14. Cut loss natin kay Eagle, 12.52 tayo bibili. Eagle. Tanggalin natin si GSMI. $12.13 or 12.12. So by 2. Ito yung ating 4% cut loss. Volume kanina ni Eagle, below average, or above average pala guys. Hirap na makita. Pero above average na yung volume niya. Pero dito, maliit pa din siya guys 115. RSI niya, 64.57. Kung mag-breakout si Eagle dito bukas, small allocation lang tayo. Next natin, LTG. So, puro bago guys. Itong si LTG, kagandahan naman dito. Nagalawan na yung mga blue chips kanina. Madaming gumalaw na blue chips. Pero ito si LTG, 1.78% lang ginalaw niya. Tingnan natin all stocks. Ito madami na din guys. SM, URC, AC. So matataas yung mga ginain nila. So itong si LTG, medyo maliit pa yung ginain niya. Kaya lagay natin to dito. Abangan natin. Baka pag tumaas yung index natin, madami na din to si LTG. So si LTG, alam ko big cap din to. Check natin. Ayan, 148 billion. Breakout level natin kay LTG, 13.98. Bibili tayo after niya mag-breakout, 14.00. Possible TP natin kay LTG. Maganda din si LTG kasi medyo matagal na siya nagko-consolidate. Isasama pa natin to dito mga March 2021. So mga ano na siya, almost lampas 2 months na. TP natin dito kay LTG. Check natin nga si LTG. Kuhain na natin tong pick na to. Tingnan natin kung all time high yan. Ay hindi. Hindi pala. Kuhain natin yung pick na yan. Possible gain kay LTG, 10.54%. Possible TP, yung pick ng candle na yan, 14.70. Cut loss natin kay LTG, 14 tayo bibili. $13.56.
4% cut loss. Volume ni LTG kanina, above average. Kahapon din, above average. RSI niya, 63.79. So, yan si LTG. Next natin, si Beta. Medyo gumaganda yung market natin, guys. Tingnan natin next week kung babalik natin yung ating regular na pag-screen ng stock. Breakout level natin dito, 0.87. Bibili tayo after niya mag-breakout, 0.88. Possible TP natin kay Beta. Check natin tong peak na to. So, dito. Ngayon, sa ilalim din ng candle na yan. Mukhang malakas yan. Resistance na yan. Possible TP. Possible gain, 11.89%. Possible TP natin, 0.98. Volume niya kanina, significant. Ayan, medyo mataas. Above average. RSI niya, 63.71. So, bantayan natin si Beta bukas. Next natin. And last, si PRMX, bumalik lang. PRMX, hindi gumalaw kanina, pero malapit pa din naman siya sa ating breakout level. PRMX, yung pa din plan natin sa kanya, 0.00% gain niya. So, wala siyang gain. Breakout level natin dito, 3.50. Buy tayo after niya mag-breakout, 3.51. Possible TP natin kay PRMX, 3.84. Dito natin nakuha. Dito sa shoulders. 3.84. Possible gain, 9.16%. Cut loss natin kay PRMX. Nakuha natin sa ating trade plan calculator. Meron tayong tutorial niyan. Andun sa ating tutorial playlist. Trade plan calculator. 4% cut loss ni PRMX, 3.40. Volume niya kanina, below average. RSI niya, 61.10. So, yan yung ating top 5 picks para bukas, guys. Pwede na tayo mag-full allocation basta't pasok sa ating criterias. Pero ingat pa din. Tingnan natin kung ano yung gagalaw ni Miss Market. Kasi, yun nga, sabi ko kanina, mabilis yung pagtaas, mabilis din yung pagbaba. Pero, hindi naman natin alam na ganun gagawin niya. Siya lang nakakaalam nun. Pero, tayo, magre-react lang tayo. Ingat tayo sa mga trades. Pag may pasok sa ating criteria, pasok tayo. Okay guys, questions and requests. Punta tayo sa ating FB. Punta tayo sa ating YouTube. May mga questions dito. Boss, anong parameters ginamit mo to come up with these top picks? Sinundan ko yung stock screening video tutorial. Wala lahat sila sa listahan. So guys, dito sa ating bear market, iba yung ginagawa nating selection ng stock. Pero yung sa video, yan yung talagang system natin. Nag-iba lang tayo ng selection kasi nag-bear market nga. Kung hindi natin babaguhin yung pag-select natin na stock, wala tayong masiselect. So, binago natin ng konti. So, ito lang yan guys. Screener,
And punta ka sa RSI. Greater than or equal sa 50. And then run. Yun lang. Kasi pag ganyan ginawa mo, especially nung mga nakaraang linggo, konti lang yung lumalabas. And then kung regular stock screening naman yung gagawin natin, yung nando sa video, doon sa tutorial video natin, halos walang lalabas. Kaya ito yung ginagawa natin ngayon. Greater than or equal lang sa 50 yung RSI. Yun lang yung parameter na nilalagay ko. Tapos iniisa-isa ko na itong mga stocks na to na china-chart. So makikita nyo dito, sino ba yung mga kasama natin? Yung sa ating top 5 picks, si GSMI, hindi na siya kasama kasi nag-breakout na yan. CLI, nag-breakout na. JFC, GT Cap, nag-breakout. Yung sa ating mga top 5 picks. JFC, ba't hindi ko ba gusto si JFC? Teka lang guys, tingnan natin ah. Actually, mataas na yung ginalaw niya. And ito dapat yung breakout level ko sa kanya. So, hinihintay ko pang lumapit pala dito yung price niya bago ko bilhin. Kaso nga lang, ayan, nagdire-diretso na yung price ni GFC. So, hindi na siya nasama. And, sa blue chips, hindi ako nagsama ng malaking ginalaw kanina. So, ito si GFC, malaki na ginalaw na ito, plus 6.76%. Kaya, hindi ko na siya sinama sa ating top 5 picks. And, nag-breakout na nga din siya dito sa ating resistance na binabantayan. So, sino pa ba? AEB, ayan, mataas na siya. FB, ayan, konti lang yung tinaas ni FB. And, pasok din sa box natin. Kaya, kasama siya sa ating top 5 picks. Maxis, kasama siya dati. Ba't hindi nasama si Maxis? Parang nag-breakout na siya kanina. Dun sa binabantayan nating resistance. So, meron tayong plan kay Maxis eh. Ayan guys, nag-breakout na siya. So, maganda din to. Gusto ko din to si Maxis kasi mahaba na yung consolidation niya. So, mga 2 months na din. Ayan, nag-breakout na siya. Tapos, nag-breakout pa siya dun sa MA100. So, strike na to. Okay na siya. So, yun yung pag-screen natin, guys. Ayan, hanap pa tayo ng ibang mga questions. So, ganun yung pag-screen, guys. Sorry, hindi ako nakagawa ng video dyan. Paano mag-screen during bear market. Pero baka sa susunod, try natin. Isa pang question, boss, paano yung ganyang setting na nandun agad ang indicators pag nag-load ka ng new stock? Save mo lang siya, sir. Ito. So, ganyan. Ilalagay mo na yung mga indicator. Kunyari ito, MA20, MA50, tas RSI. Pag sinave mo yan, kunyari, sinave mo si Max. Guys, ganito yung pag-save. May ka-copy, tapos, ayan, save nyo lang siya dyan. Lagyan nyo ng pangalan, tapos save. Tapos, pag maglalagay na uli kayo na ibang stock, kunyari, sabihin natin si PNB. Andyan na yung mga indicator niya. Ito, mga ME, andyan na. RSI, andyan na. So, ayun, ganun. Ganun lang yung paglagay. Okay, next question. Si ICT boss hindi kasama sa mga nag-breakout or hindi ba pasok sa volume na kailangan? Actually, si ICT nag-breakout na siya eh. Hindi ko alam kung kahapon pero this week nag-breakout na siya. Pasok yung volume niya. And yung RSI niya pasok din. Kaso nga lang kanina nag-dip. Pero okay pa naman to kasi above pa siya dun sa ating box. So, ang ginagawa natin, kagaya kahapon pala, pasok siya. Maganda kasi breakout siya dun sa box, tapos may volume, RSI above 70. Lalo na to, naka AOTS pa. Pero kanina, mataas na red. Pero okay lang yan. Basta hindi siya bumababa dito sa baba nitong Darbas box or nag 4% siyang pababa mula doon sa peak. Nyari yan yung peak niya. Nag 4% siya. So, yan, balik pa din sa box, guys. Yan pa na tayo magka-cut loss. 4%. Or babalik to sa loob ng Darbas box. Pero ito si ICT, pasok siya sa criteria natin. Next question.
hoping diligan na ang market, being optimistic. Mukhang okay na naman yung market natin. Yon, okay na guys. Okay na yung ating mga questions and requests. Wala tayong request. Kaya ito, questions lang muna. Kung may gusto kayo itanong or request, sa YouTube nyo i-comment kasi doon ako palaging tumitingin. Quote na tayo guys. The four most dangerous words in investing are, this time it's different. So guys, ayan. Na-experience natin yung bear market. Alam natin, pag bear market talaga mahirap mag-trade. So, hindi pwedeng mabago yun. Bear market, mahirap mag-trade. Sideways, okay, kasi may mga lumalabas na. Uptrend, yun, mas madaling mag-trade dun. Genius tayo lahat dun pag uptrend. Pero, kailangan hindi tayo nag-hook. Downtrend na tayo, bear market na, nag-hook pa tayo na magandang trade. Medyo mahirap yun. So, dapat, reaction yung ating i-develop. Paano mag-react sa mga galaw ng ating index, galaw ng mga stocks. Yung dapat ang i-develop natin. Wag natin i-develop yung paggaling natin sa pag-asa or sa pag-hoop na gaganda yung mga galaw ng stocks. Dapat kailangan reaction tayo. Okay guys? Salamat sa panonood. Please subscribe to my channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo kapag may bago akong video na inilabas. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.